Nandito kami ngayon ulit para sa panibagong vlog. Ngayon ay gagawa tayo ng signage gawa sa acrylic. Ako si Engineer Angela from Technical Department at kasama ko ngayon si Sir Rai upang tumulong sa atin sa gagawin natin ngayon. Ano nga ba ang acrylic? Acrylic is a thermoplastic, which means it can be remelted or recycled into a different shape without losing its physical properties. May dalawang klase po tayo ng acrylic. Meron po tayong cast at extruded. Sa paggawa po ng ating acrylic signages, ang ginagamit po natin ay cast. Ngayon ay sisimulan na natin ang pagbuo ng ating acrylic signage. Meron tayo ngayong mga nakakat na mga gagamitin natin sa pagbuo ng ating acrylic signage. Meron tayong 8 letra at isang logo. Ano po pala ang mga materials na gagamitin natin? Ang una po natin na gagamitin is Sino, ang adhesive na pandikit natin para sa signage. Scissor type po na acrylic bend. Heat gun para ma-remold po natin ng maayos at maganda yung ating signage. Ito po is mini grinder para po sa pag 45 degrees ng mga strips. Cutter and L-square or squala, mini saw, file, and masking tape. At hindi po pala mawawala ang natin, stopper. Sir Rai, bakit po pala kailangan natin ng stopper? Ang purpose po ng isang stopper is para hindi po siya para sa backing po, hindi po siya pumasok sa loob at ma-build po natin ng maayos. Ngayon ay sisimulan na ni Sir Rai ang pagbuo ng ating acrylic signage. Sige sir, iwanan na kita dyan. Simulan mo na yung pagbuo. So builders, game na. So Sir Rai, ano po yung una nyong step sa paggawa ng signage? Una is balatan muna natin yung isang side ng mga acrylic. Bakit isang side lang po ang binalatan nyo, sir? Yung mismong acrylic kasi para hindi siya hindi siya ma-damage or magasgasan, para meron pa rin siyang cover. Pagkatapos yung balatan, sir, ano pong sunod na step na gagawin nyo? Lihain po natin yung mismong pagdidikitan ng strips gamit ang sandpaper. Bakit kailangan po ng sandpaper? Para mas dumikit or kumapit yung sino adhesive po natin. Ang first po natin gagawin is yung mismong looban po ng letters para maiwasan po natin yung pagtatamaan nila para hindi po siya magkontrahan. Sir Rai, ano po ngayon yung hawak nyo? Ito po ang tinatawag namin strips para po sa side ng paggawa ng 3D signages. Sir Rai, ano po yung maliit na hawak nyo ngayon? Yung stopper po para hindi po siya, para may dikit lang natin ng maayos. Yan. So gagamit na tayo ng scissor type acrylic bender para ma-bend po natin yung acrylic. 2 to 3 minutes po ang paghantay natin para may bend po natin ang tuluyan yung mismong strips po niya. Sir Rai, gaano po katagal bumuo ng isang signage? Ang isang signage po is inabot po ng 2 to 3 days. Nandito po si Sir Edward para tulungan ako. Gamit na ng mini grinder para sa pag-45 ng siding. Sharp edge siya, katulad na ito. Y. Para walang part na awang na pwedeng pasukan ng tubig. Kailangan balatan yung siding para hindi siya dumikit. Pag may sobrang pandikit na adhesive, hindi siya gagapang sa siding. So, eto na builders, natapos na natin ng ating Deco City signage. May kita nyo naman na ang ating mga 2D acrylic ay naging 3D na. May kita nyo rin na may protective film pa siya. So, bago natin siya ilagay sa ating mga showroom, hindi muna natin tinatanggal yung mga protective film para maiwasan ang mga scratches. So builders, huwag niyo po kakalimutan bisitahin ang aming showroom para makita niyo po ang aming actual na signages.
Thank you for watching, builders. See you in our next video. Nauna ka rin.